Ipinasilit ni PNP Chief Alan Purisima ngayong umaga sa media ang kinikwestiyon niyang tahanan sa Nueva Ecija. Maya-maya inaasahang darating din doon ang ombudsman para personal itong inspeksyonin. May news to go si Ian Cruz. Ian. Yes, Sarah, nandito na nga tayo sa loob ng property ni Chief PNP Director General Alan Purisima. Dito ito sa Barangay Magpapalayok sa bayan ng San Leonardo dito sa Nueva Ecija. Alam mo, Kara, pagpasok mo nga dito sa bahay ni Chief PNP, ang isa sa mga makikita mo kagad yung magandang landscape nung kanyang tahanan. At nakita rin natin yung sinasabi nga na gazebo na tayo naman sa kanyang pinsan na si Tito Purisima ay hindi naman daw mahal yung mga materialis na ginamit dahil parang tila pawid lamang yung mga bubong nito at yun ang mga poste mula lamang sa mga punong kahoy na natumba daw ng mga bagyo. Yung swimming pool nito, Kara, ay hindi naman daw Olympic size dahil malayo daw yung sukat nito doon sa standard na Olympic size swimming pool dahil mas maiksi at mas makiti daw itong swimming pool dito na ngayon nga ay hindi na pwedeng paliguan dahil maraming lumot dito, Kara, at maaring may mga isda pa nga doon sa pool nila. Tapos dito, Kara, sa may yung sa main house niya ay napansin natin yung pinakapasad niya, ang harapan niya ay kulay brown yung harapan, pero gypsum board yung yung pinakadesenyo, kaya ito yung nakikita natin na pasad na kulay brown pero double wall ito, kaya may semento rin yung likod nito. At pagpasok mo naman dito sa loob ng bahay, malalaking mga tiles yung bubungad sa'yo. Kung di ako nagkakamali, 24 by 24 yung sukat nito, at meron ditong malaking mesa na para sa hapag, merong bar na maganda rin, at pagpasok mo nasa kanan yung kanyang master bedroom, Kara, at ang napansin natin doon sa mga silid ay tulugan lamang, wala tayong nakitang mga telebisyon, dahil siyempre parang normal naman sa mga bahay na kahit ito yung mga bahay bakasyonan ay may mga telebisyon, pero wala tayong nakitang mga telebisyon, sinabi sa atin ng mga nakausap natin dito na wala ngang telebisyon dito, At yung kusina naman, Kara, maaliwalas din yung kusina niya sapagkat puro glass, yung kusina talagang maliwanag ang kusina. At kitang-kita rin yung mga damuhan doon sa yung kapaligiran. So bukod dito, Kara, sa mga kwarto sa ibaba ay may kwarto rin sa taas, mezzanine, parang attic na ito, dalawa, pero hindi pa tayo nabibigyan ng pagkakataon sapagkat pinapauna muna yung iba mga kagawad ng media sapagkat sabi pinsan ni General Purisima na si Tito Purisima ay baka daw bumagsak kasi sa taas dahil mga kahoy daw yari sa kahoy, kaya naghihintay tayo ng turn kung mapagbigyan din tayo na masilip yung itaas. So, Kara, bukod dito sa main house, ay may makikita tayo doon sa malapit sa tapat ng pool, meron tayong makita doon na maliit na bahay. Yung sinasabi niya sa atin dito ay guest house lamang daw ito, at sinasabi nga ni Ginoong Attorney Tito Purisima, na hindi daw ito mansyon tulad na napabalita sapagkat hindi naman daw maikukumpara sa mga bahay sa Forbes, sa Dasmariñas, sa Corinthian at sa iba pang malalaking subdivision yung bahay na ito. At meron siyang pahayag, Kara, pakinggan muna natin yung pahayag ni Attorney Tito Purisima. Pagpasok po ninyo sa loob, tignan po ninyo yung mga kagamitan na nando doon. At ipasisilip din po namin lahat ng mga kwarto. At tanungin po ninyo sa inyong mga sarili kung ang mga kagamitan doon at mga kwarto ay pwedeng tawaging kagamitan at kwarto ng isang mansyon. So, Kara, ano mo nagbigay din sa atin ng mensahe, ang Coalition of Filipino Consumers sa panguna nga nitong si Ginoong Perfecto Tagalog. At sinasabi nga nila, sana daw itong media tour na ito ay may kasamang tag-ombudsman at tag-assessor's office, yun yung kanyang binanggit, Pero natanong natin dun sa mga kasama natin, kay
kay Colonel Wildan Mayor at doon nga sa ibang staff pa na ni Chief PNP na nandito ay wala nga raw taga-assessor's office na nandito ngayon at yung sinabi naman ni Colonel Mayor na yung taga-ombudsman, ang sabi niya sa atin ay mayroong nakipag-coordinate doon sa office ng Chief PNP pero hindi nga namin nakasama sa convoy at wala rin sila hanggang sa mga sandaling ito. Kana. Iyan, ilang square meters yung buong compound? Kara, yung buong property ay nasa 4.5 hectares. 4.5 hectares, Kara. Tapos yung naka-fence lang talaga, yung kasama na yung bahay, kasama na yung gazebo, kasama na yung pool, saka yung isang guest house, ay 3,000 square meters daw ito, Kara. So, out of dun sa malaking portion niya na 4.5 hectares ay 3,000 square meters lamang daw yung naka-fence dito, Kara. Malaki-laki yung 3,000 square meters na yan. Iyan, ilang bahay all in all? Kasi yung pinapakita mo dito sa video, hindi lang yung main house. Merong mga maliliit na kubo at meron pang ilang mga bahay. Ilan all in all? Bali, Kara, yung isang main house, ito yung nakita mo malaki, yung brown yung bubong, Right. Tapos yung isang bahay sa tabi niya na puti na maliit, guest house daw ito, Hindi pa rin natin ito napapasok pero medyo mas maliit ito, syempre dun sa main house. At yung harap naman niya, parang lang yun, parang terrace lang yun. So, bubong lang talaga siya. Tapos maraming mga kubo, May actually yung sinasabing kubo, may isang parang nipa house dito na maliit lang, na kaso lang siguro mahanggang 10 tao. Pero yung doon naman sa sinasabing parang gazebo nila na parang yung bubong din niya, katulad din nung sa Nipahat, mas maraming tao kasya doon. Siguro mga hanggang 50 katao siguro maaring magkasya doon. Dahil kanina lahat doon, kami nag-briefing, nagkasya yung mga miyembro ng media ng PNP, Kara. At iyan, kailan daw nabili yung property na ito at kailan naipatayo yung mga bahay na yan? Ang binabanggit, Kara, ni Attorney Tito Purisima ay noong 1998 nabili itong property na to. Pero doon sa SALN ni Chief PNP Purisima nakalagay doon na na-acquire ito noong 2002 kung di ako nagkakamali, Kara, sa halagang 1.2 million pesos. At ngayon daw ang fair market value niya nito ay nasa 3.7 million as per SALN, 2013 SALN ni Chief PNP Purisima. So yun nga, Kara, yun ang hinahanap din ng mga ibang kagawad ng media, na sana nga daw merong mga independent assessors na maaring mag-assess ng property na para hindi rin kami nanguhula kung magkano ba talaga ito. Pero sinabi naman sa atin ng mga staff ni Chief PNP na meron pa daw siyang abogado na maaring magsalita diyan na sa Maynila pagkatapos daw ng tour na ito, Kara. Iyan, linawin ko lang, yung sinasabi mo 3.7 million pesos para sa lupa lamang ito or kasama na yung mga bahay? Kara, yung nakalagay sa SALN ay house and lot, So, we understand na kung yun talaga yung market value niya, combine na ito, Kasi nga sinasabi naman nito si Tito Purisima, hindi naman daw mahal yung mga materyales. Ang sinasabi nga nila, kahoy-kahoy lang daw. Hindi naman daw mamahalin, wala naman daw imported gaya ng halimbawa mga muebles galing sa Italy or kung saan mga bansa na magaganda talaga, Yung mga tiles naman daw nito, pangkaraniwan, sinasabi nila na dito rin daw nabili sa Pilipinas. At nakita ko nga yung pinaka sahig nila dun sa pinaka main house ay hindi nga siya granite na hindi siya yung granite na mamahalin talaga. Pero mahal din ito, para dahil nga yung ganitong kalaki may halaga rin ito, Hindi naman din ito ordinaryo lang para sa pangkaraniwang mga Pilipino. Oo, 3,000 square meters is 3,000 square meters. Tapos ang sinasabi nila 3.7 million pesos house and lot na ito. Magkakaroon naman ng assessor, Iyan, para talagang ma-ascertain kung tama ito nga binigay na presyo, assessed value. Oo, para susubukan nating matanong si Ginoong Purisima, matanong natin siya kung talagang ano ba talaga yung sukat kasi paiba-iba kanina, pero sinasabi niya 3,000, So Okay. let's ask him straight. Sir, Sir Purisima, gaano po kalaki yung buong property na? Yung property nila, 3,000, mga
3,000 square meters, sir? Daw. 3,000 square meters. Yun nga, Kara. Yun lang sinasabi. Okay. Yun din yung kinukumpirma niya, no? So, dito naman, Kara, sa taas, puro, nandito na ako ngayon sa taas, ano? Sa may pinaka-attic niya, no? Merong maliit na sala rito Alright. at may mga kwarto rin, 2. Okay. Maraming So, yun. salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.